Ngayong gabi, Dumodoble po ang paningin ko. Pag minsan nahihilo po, masakit po sa loob. Sana po, maopera na po itong mata ko. Yung allowance ko po daily is galing po sa tatay ko. Kailangan ko po magtipid. So may time po talaga na kailangan mag-skip or magbawas po talaga. And wala din po talaga natitira. paano nila haharapin ang mga krisis sa buhay? Tunghayan ang kanilang kwento sa Kay Lord, May Power Ka, a special live telethon of the 700 Club Asia. Susunod na. Feeling drained sa dami ng problema? Wala nang natitirang lakas para lumaban? Kapag hindi mo na kaya, May tutulong sa'yo para magpatuloy dahil Kay Lord, may power ka. Welcome sa Day 3 ng Special Live Telethon ng The 700 Club Asia. Live ang special telecast na to sa GMA at sabay na napapanood sa cbnasia.org/live-tv, Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Kaya naman, i-share na ang live stream gamit ang hashtag Kay Lord, May Power Ka. Mula noong Lunes, ang inyong mga donasyon ay umabot na sa 720,425 pesos. Ang kabutihan at pagtulong na inyong ipinapakita ay nagbibigay lunas, pag-asa at lakas sa mga kababayan nating nahihirapan. Tama yan, Erica. Naman, tuloy-tuloy lang. Keep calling, keep giving. I-scan ang CBN Asia QR code o bisitahin ng cbnasia.com/give para mag-donate. Pwede rin kayong tumawag sa mga numerong nasa inyong screen o di kaya ay mag-chat sa Messenger ng The 700 Club Asia. Makakasama natin ang ating mga prayer center representatives para tumanggap ng inyong tawag, mensahe at of course, donasyon. Sa una nating kwento, walang higit na masakit para sa isang ina na makitang tinutukso ang anak dahil sa kapansanan. Mas masakit pa kapag may lunas naman, ngunit hindi nila kaya ang halaga ng operasyon. Panoorin natin to. Halos araw-araw ikinukwento ni Vince sa kanyang nanay na si Leia ang pambubuli na dinaranas sa eskwelahan. Lumaki kasi siya na may strabismus o pagkaduling sa mata. Pagdating niya dito sa bahay, nagsusumbong, "Mama, si classmate ko sinabihan ako na ganito, huwag daw ako makipaglaro sa kanya kasi duling ako." Umpisa nun, hindi siya nakipaglaro kasi hindi siya palalabas. Pagaling niya ng school, diretso dito. Dahil dito, naging tahimik at mapag-isa ang 10 taong gulang na si Vince. Dagdag pa sa pasanin niya ang paglabo ng paningin. Hindi ko po ginagalaw. So, ito, hindi ko po ginagalaw. Dumodoble po ang paningin ko pag minsan nahihilo po, masakit po. Masakit po sa loob. Sana po maopera na po itong mata ko. Bagamat nais ni Leia na mapagamot ang mata ni Vince, ang 600 pisong kinikita niya sa paglalaba ay kulang na kulang para sa 75,000 na halaga ng operasyon. Siyempre, sisisihin mo yung sarili mo kasi parang siguro ko nung napabayaan ko siya o ganun yung naiisip ko. Sabi ko, Lord, sana po yung hiling ko, sana pagbigyan niyo ako kahit papaano, kahit ito lang. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Leia noong nakita ng isang Operation Blessing partner ang kahilingan ni Vince na magkaroon ng salamin sa mata. Nakasulat iyon sa isang Christmas gift-giving event sa kanilang barangay. With 154 kids, only Vince asked for an eyeglass. So I contact them through the cell phone, call them to come here, and I told the mommy, there is a hope for that. Nakipag-ugnayan sa Operation Blessing ang mga partner doctors mula sa Legazpi Eye Center. At sa ilalim ng life-changing surgery program ng Operation Blessing, nabiyayaan si Vince ng operasyon para sa kanyang mga mata. Ngayon, maayos na ang kanyang paningin at bumalik na rin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Masaya. Simula na operahan ako, wala na po nagbubuli sa akin at masaya na po ako kasi marami na akong kaibigan ngayon. Salamat po Operation Blessing sa pagtulong po sa akin ng pagpa-opera po sa aking mata. Thank you po.
grabe naman yung ngiti ni Vince after. Talagang it really changed his life, no? Yes, yes. At ilan lang yan sa maraming ngiti ng bata at pamilya na natutulungan. Isipin ninyo, isang batang araw-araw na tinutokso dahil sa kanyang kondisyon, ngunit dahil may mga taong nagmamalasakit, nagkaroon si Vince ng kumpiyansa sa sarili at naging mas malinaw pa ang kanyang paningin. Yes, at ngayong gabi, maaari rin kayong maging instrumento ng pag-asa sa iba pang mga bata. Ang life-changing surgery ay bahagi ng health and medical program ng Operation Blessing. Through this, we're able to bring vital medical services to our kababayans who have little or no access to healthcare. Bukod dyan, bahagi rin ng programa ang pagsasagawa ng mobile medical clinics. Dito ay pumupunta ang medical team ng Operation Blessing kasama ang ating volunteer doctors sa iba't ibang lugar sa bansa para magbigay ng libreng medical at dental check-up, libreng laboratory tests katulad ng ECG at ultrasound, libreng salamin sa mata at libreng mga gamot. Sa tulong ito, nabibigyan ng pag-asa at kalakasan ng mga kababayan nating nangangailangan. Naniniwala tayong malayo ang maaabot ng isang bansang malusog at puno ng pag-asa. Patuloy nating magagawa yan sa tulong ng inyong suporta. Your donation can change the lives of children and families in need. So be a CBN Asia partner today. Call the numbers on your screen or scan the CBN Asia QR code. Pwede din kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Here's how. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Matindi ba ang pinagdadaanan? You don't have to carry it alone. Express your praises, prayers, and ponderings with the Sela Journal. Sa iyong donasyon na 5,000 pesos sa CBN Asia, tatanggap mo ang exclusive gift na Sela Journal, your daily tool to pause, reflect, and grow in God's presence. Plus, ang audio teaching ni Peter Kairos na Kay Lord, May Power Ka. Your generosity helps write new stories of transformed lives. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga partner ng CBN Asia all the way from Davao, si Paul Mercado. Hi, Sir Paul. Maayong gabi eh. Welcome. Yes. Welcome to CBN Asia. Alam mo, Paul, magkwentuhan tayo, no? Kasi pwede mo bang i-share sa amin ano yung nangyari sa'yo noong 2022? Ay, opo. Gawa po ng pandemic noon, nawalan po ako ng negosyo, nagkaroon po ako ng depression at nalulung sa alak, sanhi po ng aking pagkakasakit. Na-diagnose po ako liver cirrhosis. Nawalan po ako ng pag-asa noon. Pero naisip ko, paano ng pamilya ko pag nawala ako? Liver cirrhosis. So sa gitna po ng inyong pinagdadaanan, paano po nakatulong sa inyo ang CBN Asia? Palagi po ako nakaka-receive ng text at tawag mula sa CBN Asia Prayer Center dahil sa aking pagbibigay. Tinatanong nila palagi kung may prayer request ako at doon ko sinabi sa kanila na may sakit ako. Wow. Pinipray nila ako. Dahil sa pinagdadasal nila ako, magkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng pag-asa na pagagalingin ako ng Panginoon. Kamusta na po yung health nyo ngayon? Ay, okay na po. Medyo milagro po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Sa tulong po ng gamutan na matinding dasal, nag-undergo po ako ng CT scan at praise God,
clear at normal po ang result ng liver ko. Wow. Nabanggit mo, Paul, no, nagbigay ka sa CBN Asia. Pwede mo bang ibahagi sa amin na paano mo nakita yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan nitong act of kindness or generosity mo na ito? Po, yun na po ang ano nila na palagi ko pong na ano kasi nakikita sa TV at saka sa yung Operation Blessing po. Po yung nakaka-touch din kasi yung mga nangyayari sa buhay ng iba. Okay. Sa paano kumilos ang Diyos sa'yo, no? Kabila ng may problema ka, may sakit ka, pero nagbigay ka pa din. nga. Paano mo nakitang kumilos yung Diyos sa buhay mo? Ang milagro po talaga ang ginawa sa akin ng Panginoon. Opo. God bless Napatanaw ko you. po na walang imposible sa Panginoon at may power po ang panalangin. Yes. Praise Praise God. God. Grabe no nagtiwala si Paul kahit may pinagdadaanan siya. Nagbigay pa din siya and continued to seek the Lord in the midst of challenges. At doon kumikilos ang Diyos. Pag nakita ng Panginoon na talagang sa kabila ng kawalan mo, ng karamdaman mo, pero handa ka pa rin tumulong, ipapakita sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya maraming salamat sa iyo, Paul, for your generosity and for sharing your story that inspires a lot of us. God bless you, kapatid. God bless you. At sa gitna ng takot at matinding pagsubok, naranasan ni Paul ang katapatan ng Diyos. At marahil may mga nanonood ngayon na nangangailangan din ng pag-asa, kagalingan o panibagong simula sa buhay. Ang magandang balita po ay ang parehong Diyos sa kumilos sa buhay ni Paul ay handang kumilos din sa inyong buhay. Kaya kung gusto nyo rin pong maranasan itong kapangyarihan ng Diyos na ito, inaanyayahan ka ng Diyos. Ngayong oras na to, sabi ng kanyang salita, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." In fact, bibigyan niya tayo ng kapayapaan at kaligtasan kung handa kang magdesisyon ngayon na tanggapin ang libreng regalo na galing sa Kanya lamang. Kung ikaw to, kaibigan, gusto mo ba ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong simula kasama ang Diyos? Sundan niyo po kami sa isang maikling panalangin ng may pananampalataya mula sa inyong mga puso. Manalangin po tayo. Aking Diyos, Ama sa langit, sundan niyo po ako. Aking Diyos, Ama sa langit, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala. Tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesucristo, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. Maraming salamat po sa bagong simula, sa bagong pag-asa at bagong buhay kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Marami rin ang nagpadala ng mensahe sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Basahin natin ang comments ng ating viewers. Prayer request po na bigyan ni Lord ng maayos na kaisipan ng aking anak, bantayan ang kanyang puso. Lord, we agree with the plea of this parent na you be with their child, Lord God, and that you will reveal yourself to their child. In Jesus' name, amen. Another comment we have, pasali sa mga overprotection ng aking partner, isang pulis at mga anak namin. Salamat, Lord. We thank you for your protection upon sa family ng ating viewer bilang ang asawa niya ay pulis. Protectionan niyo po sila, Panginoon. Lord, we thank you that you keep them in the palm of your hands. And Lord, you love them and may they encounter you. In Jesus' name, amen. At tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga donation ng ating mga kababayan. Pasalamatan natin si Rosario, nagbigay ng 1,000 pesos. Si Marlin, 300. Si Mark ng Caloocan, 500 monthly. Marilu, 1,000 monthly.
Si Aimee ng La Union, 200 pesos. Leo Delin from France, 1,500. Thank you to our kababayan. Merci. Si Normita, 1,000 pesos. Si Luisa ng Makati, 500 pesos. Si Nina ng Pasay, 200. And si Michael ng Manila, 1,500. Thank you to Randy of Olongapo, 200 pesos. And si May ng Manila, 2,500. Maraming salamat sa mga nag-donate na. Sa mga hindi pa po nagdo-donate, iscan nyo na ang CBN Asia QR code na nasa inyong screens. Pwede din mag-donate via GCash, Maya, BPIE Donate, BDO Pay, Shopee Pay, bank transfer, or credit card. At kung nakapag-donate na po kayo, isend ninyo ang inyong transaction receipt sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia para naman ma-acknowledge namin kayo. At bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay, we have special gifts for you. What battle are you facing today? The battle may be bigger than you, but it is never bigger than Christ. Because of Jesus, you are standing in the victory He has already provided for you. When you donate any amount to CBN Asia, you will receive exclusive streaming access to Kay Lord May Power Ka, ang audio teaching ni Peter Kairos. Nag-uumapaw ba ang puso mo? Express your praises, prayers, and ponderings with the Sela Journal. Sa iyong donasyon na 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang exclusive gift na Sela Journal, your daily tool to pause, reflect, and grow in God's presence. Plus, ang audio teaching ni Peter Kairos na Kay Lord May Power Ka. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Habang nasa kolehiyo, pinagsabay ni Marvin ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food restaurant para matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa eskwela. Sobrang hirap din po actually dahil yung school ko po is sa Manila pa and then nag-work ako sa Cavite. Doon po ako napapagod talaga sa biyahe. Araw-araw yun. To the point na nagkakasakit na po ako. Kaya naman di po ako nakakapasok ng school. Kaya doon lang din po ako nakapag-decide na mag-stop na lang po siguro ako ng pag-aaral. And then magtuloy po ako sa work. Hangad niya na mabawasan ang pasanin ng kanyang ama na mag-isang nagsusumikap para sa kanila. Isang all-around staff sa isang warehouse ang kanyang ama. 5 taong gulang lamang noon si Marvin nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Gusto ko po talaga makatulong sa kanya and para makabawi naman po sa lahat ng sacrifice na ginagawa niya po sa akin. Pero nang dumating ang pandemya, natigil din ang trabaho ni Marvin. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ginamit ng Diyos ang paggabay ng kanyang mga pastor para muling buhayin ang kanyang pag-asa at pangarap na makabalik sa kolehiyo. Na-inspire po ako sa mga ka-churchmate ko kasi sila nag-aaral pa rin. Sa tulong din po ng pastor namin, i-motivate po ako. Sabi niya, itry mo lang, mag-enroll ka lang, magpasa ka lang ng mga documents. Mag-aaralin ka din namin. Dahil passion ko din naman po yung music at the same time, part po ako ng music ministry po ng aming church. So, pinurso ko din po yung course na yun. Nakabalik sa pag-aaral si Marvin sa kursong Bachelor of Arts in Theology, major in Church Music Education. Pero kahit sagot ng kanilang simbahan ang kanyang tuition, naging mabigat pa rin ang kanyang mga gastusin sa araw-araw. Yung allowance ko po daily is galing po sa tatay ko. And then may time po talaga na yung work ng tatay ko po is medyo mahina po yung kitaan po nila doon sa work niya. Ako na po nagsasabi sa kanya pag yun ang ipadala sa akin. Kasi siya mismo wala na pong makain at kakain niya na nabibigay niya pa sa akin. Kailangan po magtipid. So may time po talaga na kailangan mag-skip or magbawas po talaga kung hanggat maaari po. And wala din po talaga natitira. Para makakain sa bawat araw, nangungutang na si Marvin sa kantin hanggang sa lumobo ang halaga ng utang niya. Bukod sa pag-aaral, parang yun po yung ibang iniisip ko paano ko babayaran. Kapag may balance ka po, i-hold po yung clearance. Sabi ko po, Lord, marami po akong pangangailangan. At the same time, gusto ko rin po talaga makatulong sa tatay ko. Kung kalooban niyo po, sana magkaroon ako ng scholarship. Kahit sa food lang po mapunta, okay na po ako dyan. Kasi yung pamasahe ko po, magagawa ko naman po ng paraan eh. Kaya ko pong pagtrabahuan kahit isang araw. Habang ipinagdarasal ni Marvin ang kanyang sitwasyon, isang professor ang nagpakilala sa kanya sa Operation Blessing. Kalauna, napili siya bilang scholar ng Back to School program. Meron po ako natanggap sa Operation Blessing. Sila po yung nagpo-provide monthly. Sa food allowance ko po,
Yung mga school materials po. Financially talaga naging blessing po talaga sa akin. Gumaang po yung pakiramdam ko na wala na po akong isipin talaga. As in, isipin ko na lang yung pag-aaral ko po. At the same time, na-appreciate ko rin po yung mga initiative po nila sa akin. Hinihingi po nila yung prayer request ko. So sa mga ganung bagay po talaga, na-appreciate ko po sila. Sa prayer po talaga para sa akin, ito po yung importanteng bagay na meron pong iba na nagpe-pray po sa akin. Ang tulong na natanggap ni Marvin ay bahagi ng mga nalikom sa Reverb Worship Resonate for a Cause para sa Operation Blessing Back to School program. Ang musika na minsang naging daan para mapalapit siya sa Diyos, ang naging daan din upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Gusto ko po talagang pasalamat sa Lord sa paggamit sa Operation Blessing. Doon pa lang po sa pangalan na Operation Blessing, talaga naging pagpapala po ang Operation Blessing to provide and help other peoples in need po talaga, lalo na po sa pag-aaral. Nakapagtapos si Marvin sa kolehiyo, isang tagumpay na inialay niya sa kanyang ama. Sa side po ng family po namin, kay Papa at kay Mama, ako lang po yung unang nakagraduate po talaga. Sobrang fulfilling po siya at the same time, sobrang saya po ng puso ko. Ngayon, isa ng guro si Marvin sa Divine Light Academy. Hangad niyang maging inspirasyon at gabay sa kanyang mga estudyante, tulad ng mga taong minsay gumabay din sa kanya. Sabi ng tatay ko, sa wakas may teacher na daw siyang anak. Kita ko po talaga na nagawa ko pong maging proud yung tatay ko po sa akin. Sobrang grateful po ako na sa lahat sa Lord. At the same time, sa mga tao po talagang tumulong sa akin, nagkaroon ng support. I'm looking forward po sana in the future ay makatulong din po ako. Ay makapag-provide naman po ako sa mga taong in need naman po, especially sa mga students. Alam mo, Eric, kasi ang hirap. There are people like Marvin who work hard, right? Who are responsible, but really are unable to hindi sipag yung issue, talagang opportunity. And so we're so grateful because, we have Operation Blessing, right? To empower dreams of people like Marvin, right? And side note graduate po ako ng school na yan kung saan nagtuturo ngayon si Marvin. Yung principal namin, nag-send ng message na, hey, the 700 Club Asia is here. They're interviewing one of our teachers. Ako talaga. So, I'm glad that somebody like Sir Marvin is there in the school where I graduated because I know that he'll be speaking life to the students, diba? Ito yung classic na pay it forward na yung ginawa ni Yes. Marvin. And that's what we're doing in Operation Yes. Blessing. Nakita natin kung paano nagpapatuloy ang pagpapala sa mga kagaya ni Marvin. Indeed, diba? And kagaya ng nangyari sa kwento ni Marvin, makita talaga natin na at the end of the day, you know what? Powerful si Lord. He really makes a way. Siyempre, nandyan ang Operation Blessing, nandyan yung church ni Marvin. Pero ultimately, kay Lord po talaga ang power. And we're all just willing vessels. So we pray that you be a willing vessel as well to be used of God. Mula sa mga pagsubok, kakulangan at mga pagkakataon, muntik nang sumuko si Marvin, di ba? Binigyan siya ng Panginoon ng lakas at direksyon sa buhay. Kaya salamat po sa inyong mga suporta at donasyon. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Marvin. At ngayon naman, marami sa ating mga kababayan ang muling humaharap sa matinding pagsubok dahil sa sunod-sunod na bagyo at malalakas na ulan dulot ng habagat. Maraming pamilya ang apektado ng mga pagbaha, mga nawalan ng tahanan, kabuhayan at maging mawalan din ng pagkain para sa kanilang mga anak. Through the One Step Ahead campaign of Operation Blessing, we are mobilizing even before disaster strike to provide timely relief to affected communities. Kasama rito ang pamamahagi ng hot meals, malinis na tubig, medical assistance, sleeping mats at iba pang kinakailangang tulong para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. At kasama natin ngayon si Tia Solete ng Operation Blessing. Hi, Tia! Tia! Hi. Hello! Tia, thank you for staying awake with us. I just wanna ask you, magkano ba ang halaga ng isang food bag na binibigay natin during our relief ops at ano ang laman ng bawat food bag? Yes po, ang food bag po na pinapamigay natin sa Operation Blessing ay meron pong 10 kilos of rice, 7 canned goods na iba-iba,
And meron din pong energy drink for kids and coffee for adults at meron din pong pansit. At ito po ay tatagal ng 4 to 5 days para sa isang pamilya. Sa donation nyo po na 1,500 pesos, isang pamilya na po ang marerelieve sa isipin kung saan po sila kukuha ng makakain sa panahon ng sakuna at pagsubok. And of course, namimigay rin po tayo ng mats and blankets and solar lights. Solar light na yan. Yes, para po sa ating mga kababayan na nawalan po ng kuryente. Ayun, no? So, 1,500 pesos per food bag and all of this is already included. So, ang dami na nating napuntahan sa Operation Blessing. Saan pa ba pupunta ang Operation Blessing this month? Dahil nga, dahil sa habagat, di ba? I'm sure we're doing emergency relief ops just for this month. Yes po. Actually, nung Monday po, Miss Sonja, galing po tayo sa Quezon City and sa Bulacan. Namigay po tayo ng relief goods. Just yesterday, we were in Caloocan para din po sa relief operations. And for the rest of the month, pupunta po tayo sa Tarlac and sa Nueva Ecija para naman po sa mobile medical clinic. Yes. Never stopping. Talaga. Kaya nga, mga kababayan, samahan niyo po kami sa misyong ito. Be that hand that helps, that heart that gives, and the hope that someone desperately needs today. Just scan the CBN Asia QR code on your screen right now to donate. CBN Asia would like to thank the following: M. Luilier, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI, eDonate, United Neon, Nixis, Bron Michaels Catering Services. Okay, may mga comments pa tayo, Eric, na babasahin. And let's do it! Nasaan ang comments nating mga viewers? Sabi niya, salamat CBN Asia sa pag-share ng Word of God. Thank you for staying awake with us. We have another one? Yes, sabi niya, praying for clarity and peace of mind. Okay, let's pray. Lord, I pray that this person will have clarity of mind and peace of mind in the name of Jesus. Amen. Amen. And Lord, we also pray for the rest of our kababayans right now, God, who may be, Lord, they're worried about their finances, they're worried about their job, they're worried about everything that they have to provide for their family. But Lord, I pray that you will comfort them, that you will reveal yourself to them. Lord, that they will know that you are at work, you are in charge, you are the God that never sleeps. And Lord, by your power, Lord God, things can really turn around for our good in an instant. So Lord, I pray for a miracle right now for all the families represented here, Lord God, that are going through their toughest time yet in this economy and in this country and whatever that's happening, Lord, mula sa gobyerno and even in our weather, Lord God. I just pray for your peace to abound in every household in Jesus' name. Amen and amen. Anumang hamon o krisis ang ating kinakaharap, tandaan natin na may Diyos tayo na maaaring kapitan at pagkatiwalaan. Ang sabi sa Biblia sa mga awit 46:1-2, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok matangay. That is a great assurance from God. Eric, may pledges pa tayo. Yes, of course. We have pledges all the way. Galing kay Ana Malu, she gave 100. Rem from Parañaque, 1,000. Rochelle from Marikina, 500. And si Rose, 500. And of course, meron din tayong mga taga-panood, no? Kasama natin all the way from Dubai. Hello from America, Taiwan, and Israel. Thank you and for so far, your giving has reached 740,000 pesos, 825. Kaya naman, wag nating hayaang matapos ang gabing ito nang hindi tayo nagiging bahagi ng himala sa buhay ng iba. Kung pinagpapala tayo ng Panginoon, may pagkakataon tayong maging pagpapala rin. Bukas ang ating 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang inyong mga donasyon. Sundan niyo kami bukas sa pagpapatuloy ng ating special live telephone. Kay Lord, may power ka! May power si Lord. Dahil kay Lord ang power. Yes. Ngayong Huwebes, lalaking nagulungan ng jeep, makakalabas pa kaya sa ICU ng buhay? Isang karpintero, halos hindi na makakita paano magliliwanag ang kanyang paningin.
Komunidad sa Sarangani nawasak matapos ang 7.9 na lindol. Paano sila makakabangon? Tunghayan ang mga kwento ng pag-asa, himala at buhay na binago ng Diyos sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Kay Lord, may power ka! Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.